Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and Hour to this Word, in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the Word that we will just read it or hear it or we will just study it. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly, so that there will be manifestations in our lives. Let us read here in Mark 12:30. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. And in Amplified Version, Mark 12:30, and you shall love the Lord your God out of and with your whole heart and out of and with all your soul, your life, and out of and with all your mind, with your faculty of thought and your moral understanding, and out of and with all your strength. This is the first and principal commandment. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know na ang author po ng Gospel according to Mark is no other than Apostle Mark himself. And Apostle Mark, known as John Mark, and he accompanied the mission of Apostle Paul, brethren in Christ. At naitala po ni Apostle Mark yung very utterance ng ating Panginoon Kristo. And again, the Gospel according to Mark, ito po ay napapabilang din po sa four Gospel sa New Testament category. At dito, sinasabi ng ating Panginoon na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At maganda ang pagkasabi sa Amplified na you shall love the Lord with all your life. At ang dagdag po sa Amplified ay this is the first and principal commandment. Brethren in Christ, under the Old Covenant, the basis of loving is how we love ourselves. Kasi sinasabi po doon, mga kapatid, na love your neighbor as you love yourself. Pero pagdating po sa New Covenant or under the New Covenant, the basis of love is our God. Kasi sabi po, mga kapatid, ng bagong tipan, love your neighbor as God loves you, or kung paano tayo inibig ng ating Panginoon. So wag po tayong magugulumihanan, because under the Old Covenant, kung paano tayo nagmamahal sa ating sarili, gayon tayo magmamahal sa ating kapwa. Pero sa bagong tipan or sa New Covenant, kung paano tayo minahal ng Diyos, gayon tayo magmamahal sa ating kapwa. So, meaning to say, brethren in Christ, ay yung pagmamahal sa Old Covenant is based on their effort, brethren in Christ, and ability based on their performance. Kasi kaya sinasabi, you shall love the Lord. Sila ang magmamahal sa Diyos. Pero sa bagong tipan, we love because Jesus Christ first love us. So yung pag-ibig na ating ipinapakita sa ating sarili, ang pag-ibig na ating ipinapadama sa ating kapwa, ang pag-ibig na ating pong ipinagkakalob sa Diyos is the outcome or manifestations ng pag-ibig na ibinuhos ng ating Panginoon Kristo sa ating mga puso. That's why our today's message entitled, The First and Foremost Commandment in Life.
Hindi po ibig sabihin na ngayon ay nasa ilalim tayo ng bagong kasunduan ay hindi na tayo magmamahal sa Diyos. Because even the Israelites, under the Old Covenant or under the law, sila po ay inutusan na ibigin nila ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At remember na ito po ay base sa kanilang kakayahan. Subalit mga kapatid, alam po naman natin na sa bagong kasunduan, kaya ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso para in return, magkaroon tayo ng kakayanan na ibigin din ang Diyos in return. Kaya mga kapatid, mapalumang kasunduan man o mapabagong kasunduan man, mga kapatid, loving God is the first and foremost commandment in life. Ibig sabihin, mga kapatid, ng foremost, principal, ito po ay primary, ito po ang dapat mauna. Kaya 'di ba, may nakikita tayong mga sticker na put God first. Kaya po dapat una ang Diyos sa lahat ng ating buhay. Mga kapatid, ulitin ko, whether in the Old Covenant or in the New Covenant, people are commandment, brethren in Christ, to love God. Kaya lang, ang kaibahan lamang, ang pag-ibig na kanilang ipinagkakalob sa Diyos sa lumang kasunduan ay sa pamamagitan ng kanilang kakayahan. Subalit tayo na nasa ilalim ng bagong kasunduan, ang pag-ibig natin sa Diyos ay nakabase sa pag-ibig na ibinuhos ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo sa ating mga puso. And our today's promises, we are going to acronym the word shame, S-H-A-M-E, brethren in Christ. Even though the word seems negative, but hindi po tayo focus doon para madali lang po natin ito matandaan. Kasi minsan, sinasabi natin na we love God, and yet we don't have time. Lagi kong sinasabi na kapag nagmahal tayo sa ating kapwa, mga kapatid, hindi pwedeng walang panahon. Hindi pwedeng walang oras. Kasi magkaakibat po yan, mga kapatid. Gayon din po, kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, tayo po ay dapat mayroong oras, tayo po ay mayroong dapat panahon na inilalaan sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito po ang dapat natin isaisip na tayo na mga nasa ilalim ng bagong kasunduan, bagong tipan, mga kapatid, ay maalaman ho natin na tayo rin po ay dapat magmahal sa Diyos sapagkat ibinuhos na ng Diyos ang pag-ibig niya sa ating mga puso. Alam naman po natin na He first loved us. Ang unang nagmahal sa atin ay Diyos. Now that we have His love, we can love Him in return. Kaya mga kapatid, kung ang mga mananampalataya under the law ay may kakayanan mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, lalo tayo ngayon mga kapatid ay mayroon po tayong kakayanan na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa sa ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, first point, loving God with all of our souls. Mahalin natin ang Diyos. Pag sinasabing kaluluwa, ito po ang ating buong pagkatao. Hindi pwede, mga kapatid, na ang Diyos ay minalamang natin sa bahagi ng ating buhay. Dapat ang sentro ng ating buhay ay ang Diyos. Mga kapatid, kumbaga,
the center of our lives, brethren, is Christ sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Spiritual man, intellectual man, emotional man, physical man, material man, financial man, o anumang aspeto ng ating buhay, let Christ be the center of our lives. Kaya mahalin natin ang Diyos. Again, uulitin at uulitin ko mga kapatid, it is impossible to love God and yet we don't have time for Him. And then second point, loving God with all of our hearts. Maganda po ito kasi alam nyo po, pag sinasabing hearts, ito po ay dito po natin makikita yung ating mga emotions, mga kapatid, na maging man tayo ay nalulungkot, ang ating puso, umiiyak ang ating puso, nasasaktan ang ating puso, o masaya man ang ating puso, mga kapatid, o masigla man ang ating puso, mahalin natin po ang Diyos. In other words, whatever situations we are facing in life, brethren in Christ, whatever emotion we have, kailangan sentro pa rin ang ating Panginoon. We have to love Him. Kasi minsan, kapag nasasaktan ho tayo, nagdadamdam ho tayo, mga kapatid, or nagdurugo ang ating puso, minsan we are also struggling to love God. Mga kapatid, lagi ko ngang sinasabi na kung may problema tayo sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, ay wag po natin idamay ang Panginoon kasi wala po siyang kinalaman sa problema ng ating problema natin sa ating mahal sa buhay. Kasi minsan, nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang asawa o sa kanyang anak, apektado na ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po dapat gayon. Kaya po mga kapatid, tayo na mga born again, Kristyano at mananampalataya at anak ng Diyos, anuman po ang nararanasan natin sa buhay o anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, nasasaktan man ang ating puso, nagdaramdam man ang ating puso, nahihirapan man ang ating puso, mga kapatid, still we have to love God because ang pag-ibig ng Diyos na ibinuo sa ating puso ay hindi nagbabago. Isa nga po mga kapatid na mag-asawa na hindi po magkasundo. Lagi po silang nag-aaway. Ngayon mga kapatid, ang kanyang asawa ay pastor. At nang sila po ay naroon sa simbahan nung araw ng linggo, ang pastor ay nangangaral. Dahil again, nasa kaisipan ng pastor na hindi pwedeng hindi siya mangaral kasi siya po ang pastor sa kabila na nagkaroon sila ng tinatawag natin na disagreement or misunderstanding ng kanyang asawa. Samantala po siyang nangangaral. Ang pastor ay nangangaral na dapat tayong magbago. Ngayon, sasagot ang kanyang asawa mula po sa kongregasyon. At sasabihin ng kanyang asawa, ikaw ang magbago. Kaya mga kapatid, ganun po, bawat sabihin ng kanyang asawang pastor sa kanyang pangangaral, laging mayroong tugon ang kanyang asawa at laging mayroong sagot ang kanyang asawa mula po sa kongregasyon. At the end, ay kumbaga naubos ang pagpapasensya ng kanyang asawang pastor at marahan na sinagot ng pastor ang kanyang asawa. Ang sabi niya, mahal, tayo lamang ang may problema. Kaya ako nangangaral dahil wala akong problema sa Diyos. So, ang ganda po kung iyan po ang nagiging mindset natin na anuman ang disagreement natin, anuman ang ating misunderstanding with one another, dapat hindi po affected ang ating pagmamahal sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Dahil ang pagmamahal, kaakibat po yan ay ang paglilingkod. Kaya pag once affected yung ating pag-ibig, affected ang ating paglilingkod. Third point, loving God with all of our
attentions. Alam niyo po mga kapatid, i-focus natin ang ating mga paningin sa Panginoon. Kasi ang sabi po ng Hebrew, di ba, looking unto Jesus. Hindi po looking to someone, looking to our situation, hindi po looking unto Jesus. Kasi siya ang author, siya din po ang finisher, siya po ang nagpe-perfect ng ating pananampalataya. Have we recalled nung si Pedro ay hinamon niya ang ating Panginoon, sabi niya, kung ikaw yan Panginoon, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig, at pinalakad siya ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. At habang lumalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, instead na ituon niya tuloy-tuloy ang kanyang paningin sa ating Panginoon, napansin niya ang malalaking alon, napansin niya ang unos, napansin niya ang hangin, mga kapatid, at unti-unti siyang lumubog. Kaya kumbaga atin makikita, the more na nasa-sidetrack yung ating attention, yung ating focus sa ating Panginoon, yan po minsan ang nagiging dahilan kung bakit lalo tayong nasisiil na mga pagsubok at problema at suliranin sa ating buhay. Mga kapatid, ito rin po ang mungkahi ni Pablo na ituon natin ang ating mga paningin sa mga bagay na hindi nasisira, sa mga bagay na nasa sangkalangitan, rather na i-focus natin ang ating mga paningin sa mga bagay na pansamantala. Kaya lahat ng mga bagay dito sa sangkalupaan, yan ay lahat ay temporal. Kaya i-focus natin, mga kapatid, ang ating mga paningin at ang ating atensyon sa mga bagay na pang walang hanggan. Kaya wag po natin i-divert ang ating pagtuon, ang ating pag-focus, ang ating attention sa ating Panginoon. And fourth point, loving God with all of our minds. Alam niyo po, napakaganda po ito. Kasi kung bakit po at the end, maraming tao ang nagsisisi dahil nagdidesisyon sila apart from God. Alam niyo po, sa ating mga minds na andyan, parang command center po yan. Yan po ang nag-uudyok kung ano ang gagawin ng kamay, saan papapuntahin ang paa, in other word. Kaya siya po ang command center ng ating pagkatao. Kaya sabi nga po ng Bible, mga kapatid, na have the mind of Christ. At paano tayo magkakaroon ng mind of Christ? Sabi ni Pablo sa Philippians na i-filled up natin ang ating mga kaisipan ng mga puso, ng mga kaisipan na positibo, mga kaisipan na magaganda, mga kaisipan na mabuti, mga kaisipan na maganda ang ulat. So, mga kapatid, sabi nga, think positively. Kasi kapag ang ating kaisipan ay kaisipan ng ating Panginoon, hindi po tayo nagiging self-centered, hindi po tayo nagiging selfish. Bakit po? Kasi ang kaisipan ng Panginoon ay pawang kapakanan ng marami. Kaya tayo, kapag tayo ay filled with positive minds, brethren in Christ, or we are having, mayroon tayong positive minds, naniniwala po ako mga kapatid na magiging positibo ang ating mga plano, magiging positibo ang ating mga desires, magiging positibo ang ating mga dreams, magiging positibo ang ating mga wishes, magiging positibo lahat ng ating pagdidesisyonan sa ating buhay, mga kapatid. Kaya mahalaga na ang ating kaisipan ay iniingatan. Kaya nga sabi pang mga kapatid, helmet of salvation. At ang helmet of salvation ay Word of God, filled our minds with the Word of God. Kasi dyan din po ang battleground, naandyan ang negatibo, naandyan ang positibo, na minsan kapag hindi po yan filled ng mga
ng salita ng Diyos o ng mga mabubuting bagay at positibong bagay, minsan nakakapasok yung mga negatibong bagay na andyan yung minsan naiisip natin na wala tayong kakayanan, hindi tayo magaling, hindi tayo marunong, mahina tayo, hindi tayo magtatagumpay, so on and so forth. So again, pero pag once ang mind natin ay puno yan ng salita ng Diyos, ay yun mga kapatid ay makikita po natin na malayo tayo sa mga negatibong kaisipan. Manapay, ang ating kaisipan ay pawang positibo because it is filled with the Word of God. And fifth point, last point, loving God with all of our energies or strength. Yun ang binabanggit kanina. Mahalin natin ang Diyos ng kalakasan. Alam nyo po, pag sinasabing kalakasan, ito po ay speaks about serving the Lord. Paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, sabi ko nga, bakit tayo tinawag ng Diyos sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, billions of people in the world, why you? Why me? And why us? Tayo ang pinili ng Diyos. Of course, kasi we were created para po maglingkod sa Panginoon. Kasi yun po mga kapatid ang dapat natin maunawaan na dapat ang ating buhay na ipinagkaloob ng Diyos ay ipinaglilingkod natin sa Kanya. Huwag po tayong masatisfy, brethren in Christ. Excuse me sa word, narinig ko lamang po ito sa isang pastor na maraming mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya na SSS. Ano daw po ang SSS? Sitting Satisfied Saints. Maraming mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya na simbawi, parang simba uwi, wala man lamang paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, naniniwala ako na we are all parts of the body of Christ. Tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Kaya 'di ba sinabi ni Pablo na hindi pwedeng sabihin ng mata sa tainga hindi kita kailangan, hindi rin pwedeng sabihin ng ilong sa bibig hindi kita kailangan. We need one another. At alam niyo po, bilang kasangkapan ng buong katawan, lahat dapat ay nagfa-functions. Dahil kapag mayroong bahagi ng ating katawan na hindi nagfa-function, ang tawag dyan ay disability. Subalit atin pong makikita na ako po ay, this is my personal definition, na kapag tayo ay part, tayo ay magpa-participate. Because the root word of participation is part, brethren in Christ. Kaya if you participate, meaning you are part. If you don't participate, you are not part, brethren in Christ. Kaya mahalaga ho na tayo ay nagpa-participate sa mga activities natin sa ating mga church para ang ating mga energy ay naibibigay natin sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sekreto, alam nyo po minsan, ang pagpapastor, ang paglilingkod, ang pagmiminister, ang pagiging manggagawa ng Diyos, minsan mga kapatid talagang nakakaubos yan ng lakas, nakaka-drain ng lakas yan. Subalit, isang kagandahan na sinabi ni David, the joy of the Lord is our strength. Kaya tayo na mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, born again, tuloy-tuloy lamang ang ating paglilingkod sa Diyos using our energies, using our strengths, because the more we serve Him, the more we will be strengthened, brethren in Christ, because enjoying in serving the Lord is our strength, brethren. Kaya, mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating buong lakas. To sum up of our today's message, which entitled, The First and Foremost Commandment in Life and Our Today's Promises, we acronym the word SHAME, S-H-A-M-E. First point, loving God with all of our souls. Second point, loving God with all of our hearts. Third point, loving God with all of our attentions. Fourth point, loving God with all of our minds. And fifth point, last point, loving God with all of our energies or strengths. And these are the acronym
of the word shame, souls, hearts, attention, minds, energies, or strengths. At ito po ang mga kapamaraanan in which maipapakita natin sa Diyos, maipapadama natin sa Diyos, at maipapahayag natin sa Diyos, at maihahandog natin sa Diyos, at maipagkakalob natin sa Diyos yung pag-ibig na ibinuhos niya sa ating puso. Uulitin ko po, He first loved us. That's why we are able to love God in return. And in doing so, magagawa po natin siyang mahalin ng buong kaluluwa, buong puso, buong kaisipan, at buong lakas, mga kapatid. So, loving God with all of our hearts, brethren. And our today's grace, ang biyaya ng pag-ibig sa buhay natin ay ibinuhos ni Jesus upang dumaloy sa kaibuturan ng puso natin ang pagmamahal sa Diyos. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng pag-ibig sa buhay natin ay ibinuhos ni Jesus upang dumaloy sa kaibuturan ng puso natin ang pagmamahal sa Diyos. Kaya once that the love of Christ has been poured out in our hearts, hindi po tayo magi-struggle to love God in return dahil it will just flow mula sa kaibuturan ng ating puso dahil ang biyaya ng pag-ibig ay ibinuhos sa ating mga puso. Mga kapatid, purihin ang salita at ang pangako ng ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat sa inyong proteksyon dahil kami ay binalutan mo ng iyong banal na dugo. Kaya sa tuwing umaga kami ay gumigising na taglay-taglay ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema at malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang na iyong mga anak. Tunay nga po ng iyong biyaya ay sapat at sobra-sobra at labis-labis sa aming mga buhay. Salamat dahil sa bawat araw ay may panibagong laang kayong mayamang biyaya at may panibagong laang kayong mayamang pagpapala. Kaya sa umagang ito, nag-expect kami na aming pong tatanggapin lahat ang inyong inilaang pagpapala at biyaya sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, because you blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and you blessed, Lord, in all aspects of our lives. Thank you, God, because you made us vessel and channel of blessings to everyone. Kaya sa umagang ito, minsan pa kami magiging pagpapala sa aming pamilya, magiging pagpapala sa aming iglesia, magiging pagpapala sa aming komunidad, magiging pagpapala sa aming pong kumpanyang pinagtatrabahuan at magiging pagpapala kami sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood. Anuman ang kanilang mga kahilingan sa iyo, Lord, lahat ay inyo pong ipagkaloob because you promised us, God, na whatever we ask in your name shall be given unto us. Kaya sa pangalan mo, Lord, kung may nangangailangan ngayon ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ng katugunan, grant them your provisions. Thank you so much, Jesus. Thank you, Lord, because truly that every day, our lives will never be the same again. We are changed from glory to glory. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this we pray. Amen and